Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Simula 15 years old pa lamang ay minahal na ni Maureen si Jace Montecarlo, na ngayon ay pinakasikat at tanyag na governor. Kaya nang magkasundo ang kanilang mga pamilya na ipakasal sila sa isa't isa, ay labis-labis ang saya niya. Pero sa loob ng 3 taon, sekreto silang naging mag-asawa nang hindi nagsasama sa iisang bubong. Bagkus 4 na beses sa isang buwan, ay nagkikita sila ni Jace sa Montecarlo Villa para punan ang obligasyon niya sa asawa at iyon ay ang maging bed partner nito hanggang sa isang araw na tauhan na lang si Maureen na pagtanto niya na kahit anong gawin niya ay hindi siya magagawang mahalin pabalik ni Jace. Kaya na magpunta siya sa mansyon ng mga Montecarlo ay kinausap niya ang asawa at sinabing, "Jace, let's get divorced." "You're willing to give up Mrs. Montecarlo that easily?" Malamig namang tanong ni Jace. "Yes. Naihanda ko na ang mga dokumento." Matapos niyon ay umalis ni si Maureen at hindi na muling nagpakita pa. Pero makalipas lang ang ilang taon, ay muli siya nagbalik bilang isang babaeng may dignidad, puno ng kumpiyansa at kinikilala sa buong bansa. Ang gabi sa Montecarlo Villa ay palaging balot ng 2 bagay, karangyaan at nakakabinging katahimikan. Matatagpuan sa isang liblib na burol na napapaligiran na matatayog na puno na niyog, ang mansyon at ang nagsisilbing kanlungan ng lihim ng pinakatanyag na gobernador sa lalawigan, si Jace Montecarlo. Sa loob ng 3 taon, ito rin ang naging gintong hawla ni Maureen. Suot ang isang mamahaling silk nightgown na kulay itim. Nakatayo si Maureen sa tapat ng malaking bintana. Nakatanaw sa malalawak na ilaw ng lungsod sa ibaba. Gayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo ng kasal. 3 taon na ang nakakalipas mula nang mangako sila sa isa't isa sa harap ng iilang saksi na walang media, walang marangyang reception at walang basbas ng publiko. Narinig niya ang tunog ng marangyang sasakyan na pumarada sa baba. Pamilyar ang tunog ng makina. Bumilis ang tibok ng puso ni Maureen. Isang reaksyon ng kanyang katawan na hindi niya nagawang baguhin sa loob ng maraming taon ng pagmamahal sa lalaki. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Jace. Kahit pagod mula sa mahabang maghapon sa Kapitolyo, walang kapintasan ng hitsura ng gobernador. Ang kanyang coat ay bahagyang nakabukas. Ang itim ng buhok na medyo gulong ngunit mas nagpadagdag sa kanyang nag-uumapaw na karisma. Ang kanyang mga matang kulay abo ay tila 2 pirasong yelo na dahang-dahang tumingin kay Maureen. "Bakit gising ka pa?" Malamig ang boses nito. Walang bahid ng emosyon, walang happy anniversary, walang dalang bulaklak at walang yakap. "Hinihintay kita." Mahinahong sagot naman ni Maureen. Pilit na itinatago ang kirot sa kanyang boses. "Akala ko hindi ka makakarating. Anniversary natin ngayon." Bahagyang natigilan naman si Jace ngunit mabilis na nawala ang anumang emosyon sa mukha nito. Pumakbang ito lapit sa kanya habang tinatanggal ang kanyang mamahaling relo. "Alam mo namang abala ako sa supplement budget ng probinsya, Maureen. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na walang katuturan." Para kay Jace ang anniversary nila ay walang katuturan. Bago pa man makasagot si Maureen, hinila na siya ni Jace papasok. Bago pa man at sa matigas na dibdib nito, ang bango nito naghalo ang mamahaling kulon at tabako ay agad na lumamon sa pandama ni Maureen. Ngunit alam niya na ang kasunod nito, hindi ito yakap ng pagmamahal. Ito ang pagsisimula ng kanyang obligasyon. 4 na beses sa isang buwan tuwing Sabado ng gabi, ito ang eksena. Walang ligawan, walang kumustahan kung paano ang buhay niya sa nagdaang mga araw.
Nilalapatan lang siya ni Jace ng mga halik at mapusok ngunit mechanical, pungkag at walang puso. Para kay Jace, si Maureen ang legal na asawa na tanging sa kama lang may silbi. Isang paraan para magpalipas ng init at stress mula sa politika. Sa ilalim ng marangyang kumot, tinanggap ni Maureen ang bawat haplos at bigat ni Jace. Habang gumagalaw ang lalaki sa ibabaw niya, nakatitig lang si Maureen sa kisame. Hinahayaang pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang unan. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan niya kayang maging isang anino sa buhay ng lalaking sinasamba niya mula noong 15 taong gulang pa lamang siya. Madaling araw bago pa man sumikat ang araw, nagising si Maureen sa tunog ng pagsasara ng zipper. Nakita niya na nakasuot na muli ng malinis na polo shirt si Jace. Nagsasapatos na ito, ni hindi malang siya nilingon na lalaki upang tingnan kung gising na siya. Gaya na nakasanayan sa loob ng 3 taon, aalis si Jace bago magliwanag upang walang makakita sa sasakyan nito sa loob ng villa. Kailangan manatili ang imahe nito bilang most eligible bachelor's governor ng bansa. May meeting ako sa governors sa Manila, alas 8. Maikling saan ni Jace habang isinusuot ang kanyang coat. Huwag mo na akong hintayin sa susunod na Sabado. Pupunta ako ng Davao. Jace, tawag ni Maureen. Ang boses ay basag at paos. Huminto si Jace sa pintuan ngunit hindi lumingon. Ano yon? Mahal mo ba ako? Kahit kaunti lang? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging narinig ay ang tibok ng orasan sa dingding. Pagkalipas ng ilang segundo, nagpakawala ng isang malamig na hininga si Jace. Alam mo ang sagot dyan. Bago mo pa pinilit ang kasalang ito, Maureen, huwag tayo mag-aksaya ng panahon sa mga pangarap ng bata. Kasunod na yun ang tunog ng pagsara ng pintuan. Kasabay ng yabag ng mga paa ni Jace papalayo ay ang tuluyang pagdurog sa natitirang piraso ng puso ni Maureen. Naiwan si Maureen sa dilim, nakalubog sa malaking kama na biglang naging napakalamig. Doon sa gitna ng hikbi, pilit niyang tinitikis sa loob ng 3 taon ay may kung anong nagbago sa loob niya. Ang 12 taon ng pagiging martir, ang 3 taon ng pagiging lihim na asawang panlaman lamang ay biglang napalitan ng isang malaking kawalan. Natauhan na siya. Kahit ibigay niya ang buong buhay niya sa isang Jace Monte Carlo, ay hinding-hindi matututong lumingon sa isang katulad niya. Dahan-dahan siyang bumangon, pinunasan ang kanyang mga luha at binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. Sa ilalim ng liwanag, hindi na ang mahina at umiiyak na Maureen ang nakatayo. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Oras na para wakasan ang dilim. Ang kapitolyo ng probinsya ay abala gaya ng dati. Mga naglalakihang kolum ng gawa sa marmol, mga seryosong security guard na may bitbit na matataas na kalibre ng baril, at mga taong may iba't ibang pakay sa makapangyarihang gobernador. Sa loob ng 3 taon, pinapanood lang ni Maureen ang gusaling ito mula sa malayo. Sa telebisyon, sa mga pahayagan o sa mga kwento ng ibang tao, bilang lihim na asawa mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ang pagpunta rito upang maiwasan ang anumang bulong-bulungan, ngunit ngayong araw hawak ng isang makapal na brown envelope, naglalakad siya papasok na may tuwid na likod at walang pag-alinlangan. Suot ang isang simpleng blosa at itim na slacks. Walang marangyang alahas si Maureen, ngunit ang kakaibang aura ng determinasyon sa kanyang mukha ay sapat na para mapalingon ang kawani. Good morning, ma'am. May appointment po ba kayo kay Governor Monte Carlo? Formal na tanong ng sekretarya nang makarating si Maureen sa tapat ng malaking double door ng opisina. Wala, ngunit pakisabi sa kanya. Si Maureen Vance ang naghahanap sa kanya. Mahinahong sagot naman niya. Bahagyang nagulat ang sekretaryo. Alam nito ang pangalang Vance, ang pamilyang may malaking ambag sa pundo ng huling kampanya ng gobernador. Agad itong tumawag sa intercom. Pagbaba ng telepono, medyo nag-alangan ng tingin ang sekretarya. Tuloy po kayo, ma'am. Huminga ng malalim si Maureen at itinulak ang pintuan. Ang opisina ni Jace ay kasing lamig ng kanyang pagkatao.
Amoy mamahaling kahoy at leather. Sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, nakaupo ang gobernador, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Nang pumasok si Maureen, dahan-dahan itong ibinaba ang hawak na fountain pen at sumandal sa kanyang upuan. Nagsalubong ang makapal nitong kilay, may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga matang kulay abong, ngunit agad itong napalitan ng inis. "Anong ginagawa mo rito, Maureen?" Malamig at may otoridad ang boses ni Jace. "Binalaan na kita noon pa. Huwag kang tatapak sa Kapitolyo. May political rivals are everywhere, watching my every move." Hindi natakot si Maureen. Lumapit siya sa lamesa nito. Bawat takbang ay may pambihirang kapanatagan na hindi nakikita ni Jace sa kanya noon. Ibinaba niya ang brown envelope at sa ibabaw ng mesa, eksaktong sa tapat ng kamay ng lalaki. "Hindi ako magtatagal, Jace. Pumarito ako para ibigay ito sa'yo." Saad naman ni Maureen. Tiningnan ni Jace ang envelope bago muling nag-angat ng tingin sa asawa. "Ano to?" "Donasyon para sa charity fund foundation ng mama ko." Tiningnan siya ni Maureen ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang galit, tanging isang malalim at malawak na kawalan. "Jace, let's get a divorce." Tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng opisina. Ang panga ni Jace ay biglang nagrehistro ng matinding tensyon. Ang kanyang mga mata ay pumapatak sa envelope at dahan-dahan niyang binuksan iyon. Tumambad sa kanya ang mga legal na papeles na may pamagat na Petition for Absolute Divorce and Dissolution of Marriage. Mga dokumentong inihanda ng isang pribado at foreign lawyer na kinuha ni Maureen. Isang makapal at mapait na sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Binatawan niya ang papel at tumingin kay Maureen na tila ba isang batang itong nagtatampo dahil hindi na ibigay ang gustong laruan. "You're willing to give up Mrs. Monte Carlo that easily?" Malamig at mapang-uyam na tanong naman ni Jace. "Akala ko ba ito ang pinapangarap mo? Ang matali sa akin?" "Inihanda ko na ang lahat ng dokumento." Walang kakurap-kurap na sagot naman ni Maureen. "Pumirma ka na lang. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Gaya ng gusto mo. Naging lihim ang kasal natin, kaya magiging lihim din ang pagtatapos nito. Hindi ito makakasira sa eleksyon mo sa susunod na taon." Napatayo si Jace mula sa kanyang upuan. Ang kanyang matayog na tindig ay nagpapadala ng bigat sa silid. Isang taktikang ginagamit niya para pasukuin ang kanyang mga kalaban sa politika. Lumapit siya kay Maureen hanggang isang dipa na lang ang distansya nila. "May nakapagsabi na ba sa'yo na pwede mo akong talikuran ng basta-basta, Maureen? Huwag mong gamitin ang salitang divorce para lang makuha ang atensyon ko." Pagbabanta ng gobernador, ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabadya ng bagyo. "Hindi ito paghingi ng atensyon, Jace. Ito ay pagbawi sa sarili ko." Sagot ni Maureen at sa pagkakataong ito, bahagyang nanginginig ang boses ngunit pinigilan niya. 3 taon akong naging asawa mo sa dilim. 3 taon kong binuwis ang dignidad ko para lang sa pag-asang isang araw lilingunin mo rin ako. Pero kagabi, natapos na ang lahat ng yon. Napagtanto ko na kahit ibigay ko ang buong kaluluwa ko sa iyo, ang tingin mo rin sa akin ay isang kasunduan na kailangan mong pagtiisan. Ipinatong ni Maureen ang kanyang kaliwang kamay sa mesa. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang daliri ang isang simpleng gintong singsing. Ang tanging patunay ng kanilang kasal na isinusuot niya lang sa loob ng vilya. Inilapag niya ito sa ibabaw ng divorce paper. "Wala akong hinihinging kahit isang sentimo mula sa yaman ng mga Monte Carlo. Iiwan ko ang lahat. Ang kailangan ko lang ang perma mo." Huling saad naman ni Maureen. Tinalikuran na niya ang lalaki at naglakad patungo sa pintuan. "Maureen, kapag lumabas ka sa pintuang yan, huwag ka nang aasang makakabalik ka pa sa akin." Sigaw naman ni Jace. Ang kanyang pride ay lubos na natapakan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay.
Huminto si Maureen, lumingon ng bahagya at nag-iwan ng isang huling ngiti. Isang ngiti ng malayang ibon. Iyon ang pinakaaasahan ko, Governor. Binuksan niya ang pintuan at tuluyang lumabas. Naiwan si Jace sa loob ng kanyang opisina. Nangangalit ang bagang habang ang kanyang kanang kamay ay natikom sa matinding galit. Tinitigan niya ang singsing at ang mga papeles sa lamesa. May kakaibang sikip sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Ang akala niya babalik pa rin si Maureen kapag nahimasmasan nito. Hindi niya alam iyon na pala ang huling beses na makikita niya ang anino ng babaeng 12 taon nang nagmamahal sa kanya sa katahimikan. Upang maunawaan ang lalim at sugat na tinakasan ni Maureen, kailangan bumalik ang panahong 12 taong may nakaraan, noong mga panahon na ang mundo niya ay payak, makulay at wala pang bahid ng pati ng politika. Si Maureen sa edad na 15 taong gulang ay isang mahiyaing dalagita, anak ng pamilyang Vance, ang mga kilalang hasyendero sa timog na bahagi ng probinsya. Lumaki siya sa proteksyon ng malawak na lupain at lunti ang burol. Sa kabila ng yaman, ang gusto ni Maureen ang mapag-isa. Magbasa ng mga libro sa ilalim ng puno at sumakay sa kanyang paboritong puting kabayo na si Luna. Isang hapon ng tag-araw upang nangangabayo si Maureen sa gilid ng masukal na bahagi ng bundok sa hangganan ng kanilang mga ari-arian. Nagbago ang ihip ng hangin. Isang malakas na kulog ang biglang gumuho sa kalangitan. Nagulat si Luna, biglang nagwala ang kabayo. Itinaas ang dalawang harap ang paa at mabilis na tumakbo patungo sa matatarik na bangin. "Luna, hinto! Tulong!" sigaw ni Maureen. Punong-puno ng takot ang boses nito. Nawalan siya ng kontrol sa hawak ng tali. Ang kanyang maliit na katawan ay halos mayakap lang ng leeg ng kabayo habang papalapit sila sa gilid na matarik na burol. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mabilis na yabag ng isa pang kabayo ang umalingaw-ngaw. Isang matangkad na bulto na lalaki na nakasakay sa isang itim na stalyon ang humahabol sa kanila. Sa isang pambihirang bilis at liksi, pinantayan ng lalaki ang nagwawalang kabayo ni Maureen. Mabilis nitong hinablot ang tali ni Luna at buong lakas na hinila pabalik habang pinapakalma ang hayop. Nang sa wakas huminto na ang kabayo, nawala ng lakas si Maureen at nahulog mula sa siyahan. Ngunit bago pa man siya tumama sa lupa, sinalo na siya ng mga bisig na lalaki. Doon una nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay si Jace Montecarlo. Sa edad at 20 ni Jace na ang pagniningning ng mga bituin ng lalawigan, siya ang panganay na anak na nakaupong gobernador noon. Nag-aaral ng political science sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila at kilala sa kanyang pambihirang talino at likas. "Ayos ka lang ba?" tanong naman ni Jace. Ang kanyang boses ay malalim, baritono at puno ng natural na otoridad. Tinitigan ni Jace ang dalagita. Si Maureen noon ay nabasa ng pawis, magulo ang buhok at ang mga matang bilog ay puno pa ng luha at takot. Na mapagtanto ni Maureen kung sino ang nakasalo sa kanya, tila huminto ang tibok ng puso niya. Mas lalo siyang hindi nakahinga nang mapansin ang perpektong hubog na mukha ng lalaki, ang nakakahumaling na kulay abong mga mata at ang seryosong mukha nito. "Ayos lang po. Salamat," nauutal na sagot naman ni Maureen. Habang mabilis na namumula ang mga pisngi nito, ibinabasa ni Jace sa damuhan at pinagpagan ang sariling damit. "Sa susunod, huwag kang magpapatakbo ng kabayo rito kung hindi mo pa kaya. Delikado ang daan dito para sa isang bata." Nainsulto man sa salitang bata, hindi nagawa ni Maureen na magalit. Pinanood niya si Jace habang itinatali nito si Luna sa isang puno at sinisigurong ligtas ang hayop. Ang bawat galaw ni Jace ay puno ng kumpiyansa. Bago sumakay muli sa kanyang itim na stalyon, binalingan niya si Maureen. "Umuwi ka na. Paparating na ang bagyo." Maikling utos ni Jace bago pinatakbo ang kanyang kabayo papalayo at nag-iwan ng alikabok
at isang pusong tuluyan ng nabihag. Simula noong hapon na iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Maureen. Ang simpleng pasasalamat ay naging malalim na paghanga, at ang paghanga ay dahan-dahan naging wagas na pagmamahal. Habang lumilipas ang mga taon, lihim na sinusubaybayan ni Maureen ang bawat galaw ni Jace. Gupit mula sa mga pahayagan ang mga litrato nito. Tuwing nananalo ito ng mga debate o kaya naman nagtatapos na may pinakamataas na parangal sa universidad. Tuwing uuwi si Jace sa probinsya para sa mga okasyon, sinisigurado ni Maureen na naroon siya, nakatayo sa isang sulok, kontento sa pagtanaw sa lalaking itinuturing niyang bayani ng kanyang buhay. Para kay Maureen, si Jace ang kanyang langit, isang bituin na napakahirap abutin, ngunit sapat na upang magbigay liwanag sa kanyang mundo. Ngunit sa kanyang murang edad at musmos na puso, hindi alam ni Maureen na ang paghanga sa isang bituin ay may kalakip na nakakasilaw na sakit, lalo na kung ang bituing iyon ay walang anumang pakialam sa isang aninong katulad niya. Lumipas ang 7 taon, si Maureen ay hindi na ang 15 taong gulang na dalagitang nakatali sa buhok. Isa na siyang ganap na dalaga na nagtapos ng pag-aaral. Taglay ang isang simpleng kagandahan na mayumi at tahimik, ngunit sa kabila ng pagbabago ng panahon, ang kanyang puso ay nanatiling tapat sa iisang lalaki pa rin, si Jace Montecarlo, na sa edad ng 27 ay formal nang pumasok sa politika at nahalal bilang pinakabatang gobernador ng kanilang lalawigan. Isang gabi pinatawag si Maureen ng kanyang ama na si Don Fernando Vance sa kanilang malawak na silid-aklatan. Naroon din ang kanyang ina na may bakas ng labis na kagalakan sa mukha. "Maureen anak," panimula ng kanyang ama habang humihitit ng tabako. "Nakausap ko si dating Gobernador Montecarlo, ang ama ni Jace. Alam mo naman na ang pamilya natin ang pangunahing responde at nagpondo sa nagbigay ng suporta sa huling eleksyon upang manalo ang kanyang anak." Tumango naman si Maureen, medyo kinakabahan. "Opo papa, ano po ang tungkol doon?" Nagkasundo ang dalawang pamilya. Nakangiting pagpapatuloy ng ama upang mapagpatibay ang alyansa ng kapangyarihan ng mga Montecarlo at ang yaman ng mga Vance. Napagpasyahan naming ipakasal kayong dalawa ni Governor Jace. Para kay Maureen, tila gumuho ang langit, ngunit sa pagkakataong ito, gumuho ito sa labis na kaligayahan. Ang lalaking 7 taon na niyang tinitigan mula sa malayo, ang lalaking ipinagdarasal niya gabi-gabi, ay magiging asawa na niya. Hindi niya napigilang mapaluha at agad na yumakap sa kanyang mga magulang. Akala niya dininig ng tadhana ang kanyang pinakamalaking hiling. Ngunit ang akala niyang panimula ng isang fairy tale ay mabilis namang nabahira ng lamig ng katotohanan. 2 linggo bago ang takdang araw ng kasal, humiling si Jace ng isang pribadong pagtatagpo. Nagkita sila sa isang eksklusibo at madilim na restaurant sa labas ng lungsod. Nang dumating si Jace, hindi ito ang mukha ng isang lalaking malapit ng ikasal. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento at ang mga mata ay kulay abo, ay puno ng puot. Hindi man lang niya pinaupo ng maayos si Maureen bago inilapag ang isang folder sa lamesa. "Permahan mo ito." Utos naman ni Jace. Ang kanyang boses ay walang bakas ng giliw, kundi puno na matinding pagkamuhi. Tiningnan ni Maureen ang papel. Ito ay isang non-disclosure agreement at isang kasunduan sa kasal. "Anong ibig sabihin nito, Jace?" "Isang kasunduan." Sagot naman ni Jace, bawat salita ay tila patalim. "Itutuloy ko ang kasal na ito. At dahil kailangan ng pamilya ko ang suporta ng mga Vance para sa aking karera sa politika. Pero huwag kang aasa na magiging asawa kita sa harap ng publiko. You will remain a secret wife, Maureen." Napatigil naman si Maureen. Tila may bumarang bara sa kanyang lalamunan. "Secret? Pero bakit?" Isang mapait na tawa naman ang pinakawala ni Jace. Sumandal siya at tumitig kay Maureen nang may panghahamak. "Dahil ang kasalang ito ay isang kadena. Isang political transaksyon
na sumisira sa kalayaan ko. At hinding-hindi ako ipapakita sa buong bansa na ang isang gobernador na katulad ko ay nagpatali sa isang babaeng ginamit ang yaman ng pamilya para lang makuha ako. I will never claim you as my wife in front of the media. Kakasalin tayo sa isang sibil na seremonya na walang ibang nakakaalam kundi ang mga magulang natin. Bawat salita ni Jace ay unti-unting pumapatay sa pangarap ni Maureen. Ang akala niyang pag-ibig ay isang malaking parusa pala para sa lalaki. Kung ganoon, bakit mo pa ako pakakasalan kung labag naman sa kalooban mo? Tanong ni Maureen habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. Dahil tapat ako sa pamilya ko. Pero sa'yo, wala akong obligasyon sa'yo, kundi ang pangalang Monte Carlo na nakasulat sa papel. Malamig na binatawan ni Jace ang huling banta. Magiging mag-asawa tayo. Pero hindi tayo titira sa iisang bubong. Kapag kailangan kita, pupunta ka sa Villa. At bukod doon, huwag mo akong gagambalain. Masakit. Sobrang sakit ang unang gabi ng kanilang pag-uusap bilang magkaisang dibdib ay puno agad ng kondisyon at pagtatakwil. Ngunit dahil sa bulag na pagmamahal, dahil sa pag-asang baka kapag naging asawa na niya ito, ay makita rin ni Jace ang kanyang halaga. Kinuha ni Maureen ang ballpen. Binigyan niya si Jace ng isang malungkot ngunit determinadong tingin at pinirmahan ang kasunduang iyon. Iyon ang araw na formal na ibinenta ni Maureen ang kanyang kalayaan, kaligayahan at dignidad sa isang lalaking ang tanging tingin sa kanya ay isang politikal na abala. Matapos ang isang mabilis at malamig na civil wedding na dinaluhan lamang ng kanilang mga magulang at isang pinagkakatiwalaang huwes, opisyal nang naging Mrs. Jace Monte Carlo si Maureen. Ngunit ang bagong apelyido ay hindi nagdala ng karangalan. Bagkus ito ang naging simula ng kanyang buhay anino. Gaya na napagkasunduan, hindi sila tumira sa iisang bubong. Nanatili si Maureen sa isang maliit ngunit magandang apartment na binili ng kanyang pamilya sa labas ng kabisera ng probinsya. Habang si Jace naman ay nanirahan sa opisyal na mansyon ng gobernador. Para sa media, ang mga botante at sa mga buong bansa, si Governor Jace Monte Carlo ay nanatiling most eligible bachelors ng bansa. Isang makapangyarihang lalaki na walang anumang sabit. Ngunit may isang lihim na schedule na mahigpit na sinusunod sa loob ng 3 taon. 4 na beses sa isang buwan tuwing Sabado ng gabi, isang itim na SUV na may madidilim na bintana ang dumarating sa apartment ni Maureen. Ang driver ay si Lucas, ang pinagkakatiwala ang personal aide ni Jace na nakapirma rin sa isang mahigpit na non-closure agreement. Walang salitang sasakay si Maureen sa likod at dadalhin sa Monte Carlo Villa. Ang Villa ang piping saksi sa kakaibang pagsasama ng dalawa. Tuwing darating si Maureen, madalas na nauuna roon si Jace o kaya naman ay darating ito ng hating gabi na pagod at amoy stress mula sa mga pulong sa Kapitolyo. Walang hapunan na magkasama, walang pag-uusap tungkol sa kung paano ang naging linggo ni Maureen at walang anumang pagpapakita ng giliw. Nakahanda na ba ang liguan ko? Iyon ang madalas na unang pagbungad na pangungusap ni Jace sa tuwing papasok ito sa pintuan ng silid. Oo Jace, mainit ang tubig. Naglagay na rin ako ng paborito mong scented oil. Malumanay na sasagutin ni Maureen habang kukuha ng malinis na tuwalya para sa asawa. Tatango lang si Jace, lalagpasan siya na parang isang katulong na gumagawa lang ng obligasyon at papasok sa banyo. Kapag lumalabas na ito, doon lang magsisimula ang gabi na tila ba isang ritual na kailangang tapusin. Hihilahin siya ni Jace sa kama nang walang anumang pasubali. Ang kanyang mga halik ay mapusok, gutom ngunit walang init ng pagmamahal. Ginigisa niya ang katawan ni Maureen upang ilabas ang lahat ng pagod, galit at bigat ng kanyang trabaho bilang pinuno ng probinsya. Ginamit niya ang asawa bilang isang mabisang pampakalma, isang bed partner na legal na ari-arian niya sa ilalim ng batas ngunit itinatanggi ng puso niya.
Sa kabila ng lupit at lamig ng ganitong setup, may mga gabi na pilit hinahanap ni Maureen ang anumang senyalis ng pagbabago. Habang natutulog si Jace sa kanyang tabi pagkatapos ng kanilang pagsasama, dahan-dahang itataas ni Maureen ang kanyang kamay upang haplusin ang matitigas na linya ng mukha ng asawa. Titingnan niya ang makakapal nitong kilay, ang matangos na ilong at ang mga labi na hinding-hindi nagsasabi na mahal kita sa kanya. Bakit ba napakahirap mong abutin, Jace? Asawa mo ako pero bakit parang malayo ka pa sa akin kaysa noong 15 taong gulang pa lang ako? Madalas na bulong ni Maureen sa hangin habang pinapanood ang natutulog na asawa. Iniisip ni Maureen, baka sa pagdaan ng mga buwan sa pagiging masunurin niya at sa hindi niya pagrereklamo ay matututunan din siyang pahalagahan ng asawa. Kaya naman tuwing Sabado isinasantabi niya ang kanyang sariling pride. Tiniis niya ang sakit ng pagiging lihim na asawa na tinatawag lang kapag may obligasyon na kailangang punan. 4 na beses sa isang buwan, binubuksan ni Maureen ang kanyang katawan at kaluluwa para sa isang lalaking paggising sa madaling araw ay isusuot muli ang kanyang coat ng kapangyarihan at iiwanan siya muli sa dilim. Mag-isa, hungkag at unti-unting nauubos ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging lihim na asawa ay hindi ang pisikal na pangungulila, kundi ang emotional neglect, ang unti-unting pagbura sa iyong pagkatao ng taong inaasahan mong magpoprotekta sa iyo. Sa loob ng 3 taon, naging eksperto naman si Jay sa pagpaparamdam kay Maureen na siya ay parang hangin lang. Nakikita lang kapag kailangan, ngunit madalas ay binabaliwala. Isang Sabado ng gabi sa 2nd taon ng kanilang kasal, sinasalubong na matinding bagyo ang buong probinsya. Sa kabila ng masamang panahon, nagtungo pa rin si Maureen sa Monte Carlo Villa dahil iyon ang nakatangdang gabi ng kanilang pagkikita. Habang naghihintay, biglang nakaramdam si Maureen ng matinding pangangatog. Pumatak ang napakataas na lagnat sa kanyang katawan dahil sa trangkaso. Hirap siya makabangon mula sa kama. Umikot ang paligid at halos hindi niya maitaas ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng takot at panghihina, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang personal na numero ni Jace. Isang bagay na bihira niyang gawin maliban na lang kung emergency. Unang ring, 2nd ring, sa 3rd pagkakataon sumagot ang kabilang linya. Ngunit hindi si Jace ang nagsalita. Hello? Mrs. Maureen? This is Lucas. Formal na sagot ng aide ni Jace. Nasa isang confidential na closed-door meeting ngayon si Governor kasama ang ilang matataas na opisyal at foreign investor. Ipinatabi niya sa akin ang kanyang telepono. Lucas? Nanghihina at basag naman ang boses ni Maureen. Pakiusap, pakisabi kay Jace. Hindi ko kaya. Mataas ang lagnat ko. Hindi ako makatayo. Pwede ba siyang dumaan na lang dito? Dito sa villa kahit sandali lang? Narinig ni Maureen ang mahabang buntong hininga ni Lucas sa kabilang linya. I'm sorry, ma'am. Ngunit mahigpit ang utos ni Governor na huwag siyang iistorbohin ngayong gabi. Ang tungkol po sa budget, ang agenda ng kasalalay rito. I just call a private doctor to check on you at the villa. Naputol ang tawag, humigpit ang hawak ni Maureen sa telepono habang pumapatak ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Kahit may sakit siya, mas mahalaga pa rin ang politika kaysa sa kanyang kaligtasan. Lumipas ang 3 oras, walang Jace na dumating upang aliwin ang sarili at labanan ang takot sa gitna ng kulog at kidlat. Binuksan ni Maureen ang telebisyon sa silid upang manood ng balita. Ngunit tumambad sa kanya ang isang live broadcast na tuluyang nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ito ang marangyang charity gala dinner na ginaganap sa isang sikat na hotel sa lungsod. Ang confidential meeting na sinasabi ni Lucas ay isang social na pagtitipon pala. Sa gitna ng screen nakasuot ang isang napakakisig na tuxedo ay walang iba kundi si Governor Jace Monte Carlo. Mas lalong nadurog ang puso ni Maureen nang makitang katabi nito ang isang sikat at napakagandang actress na si Cassandra Valeriano
na siyang mukha ng foundation ng pamilya Monte Carlo. Nakangiti si Jace habang nakahawak sa baywang ng aktres. Para sa mga ito ang caption sa telebisyon ay nagtatanong, Governor Jace Monte Carlo and Cassandra Valeriano ang bagong power couple ng probinsya. Pinanood ni Maureen ang kanyang asawa na nagbibigay ng isang napakagandang talumpati, puno ng sigla at karisma. Habang siya ay nakahiga sa madilim na villa, may sakit, nag-iisa at itinuturing na isang malaking kahihiyan kung malalaman ng publiko. Kinabukasan bandang 6:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Jace, amoy alak at mamahaling pabango. Nang makita niyang gising si Maureen at maputlang maputla, hindi man lang baka sa mukha nito ang pag-alala. Nabalitaan ko kay Lucas na tumawag ka raw kagabi dahil may sakit ka. Walang anumang emosyon na sabi ni Jace habang tinatanggal ang kanyang korbata. Sana'y hindi ka na nag-abala pa. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Kapag abala ako sa opisyal ko tungkulin, matuto kang mag-alaga sa sarili mo. Hindi ako isang doktor na pwede mong tawagan tuwing sumasakit ang ulo mo. Tinitigan ni Maureen mula ito sa kama. Ang kanyang mga mata ay wala nang natitirang emosyon kundi isang malalim na pagkapagod. Opisyal na tungkulin ba ang pakikipagnitian sa harap ng kamera kasama si Cassandra, Jace? Napatigil naman si Jace at mabilis na nagtagis ang mga bagang. Lumapit siya sa gilid ng kama at tiningnan si Maureen nang may babala. Huwag mo akong siyasatin, Maureen. Si Cassandra ay mahalaga para sa publisidad ng lahat ng proyekto. Ikaw, pinili mong pumirma sa kasunduan at manatili sa dilim kapalit ng kasalang ito. Kaya huwag kang umasta na parang isang selosang asawa na may karapatang mag-iskandalo. Binatawan ni Jace ang mga salitang iyon na parang nagtatapon lang ito ng basura bago pumasok sa banyo upang maligo. Sa pagkakataong iyon habang naririnig ni Maureen ang agos ng tubig sa banyo, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob niya. Napagtanto niya na sa loob ng 3 taon, hindi lang siya ginawang lihim ni Jace, ginawa siyang walang kwenta nito. Siya ay isang asawang parang hangin na kung tratuhin ng lalaki ay walang pakiramdam, walang puso at walang karapatang masaktan. 1 linggo matapos iwan ni Maureen ang divorce papers at ang kanyang singsing sa lamesa ng gobernador, handa na ang lahat para sa kanyang pag-alis. Iniwan niya ang kanyang apartment. Wala siyang dinalang gamit, kahit anong alahas o kagamitan na galing sa yaman ng mga Monte Carlo. Tangi ang isang maleta na naglalaman ng kanyang mga personal na damit at ang kanyang natitirang sariling ipon ang dala niya. Habang lula ng taxi patungong Ninoy Aquino International Airport, hindi mapakali si Maureen. May kakaibang sensasyon sa kanyang katawan. Nitong mga nakaraang araw madalas siyang hiluhin at ang kanyang amoy ay nagiging napakaselan. Isinisisi niya ito sa labas ng stress na pag-iyak, ngunit may isang hinala na pilit kumakatok sa kanyang isipan. Isang hinalang parehong nagdulot sa kanya ng takot at pag-asa. Nang makarating sa airport bago pa man siya pumunta at pumila para mag-check-in, mabilis na nagtungo si Maureen sa isang butika sa loob ng terminal. Bumili siya ng 2 piraso ng pregnancy test kit. Pumasok siya sa cubicle ng banyo ng kababaihan. Nanginginig ang mga kamay habang sinusunod ang instruction. Lumipas ang 5 minuto na tila ba 5 taon para sa kanya. Nandahan-dahan niyang tingnan ang plastic na nakalapag sa ibabaw ng tissue. Muntik na mabitawan ni Maureen ang kanyang bag. 2 malilinaw na pulang guhit. Positibo. Buntis nga siya. Napatakip ng bibig si Maureen habang unti-unting nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa pader ng banyo. Sa loob ng 3 taon, gabi-gabi niyang ipinagdarasal na magkaroon sila ng anak ni Jace sa pag-asang baka ang isang sanggol ang maglalapit sa kanilang mga puso. Ngunit bakit ngayon? Ngayong nagpasya siyang lumayo at tuluyang talikuran ng asawa. Tiningnan ni Maureen ang kanyang tiyan. Ang huling gabi nila sa Monte Carlo Villa, ang gabi ng kanilang anibersaryo, kung kailan napakalamig at napakalupit ni Jace, doon pala nabuo ang bagong buhay na ito. Ito ang huling regalo sa kanya ng 3
taong pagiging martir niya. Anak, bulong ni Maureen habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang patag pantyan. Sa sandaling iyon pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Jace. Kung malalaman ni Jace ang tungkol sa bugbubuntis na ito, ano ang gagawin nito? Kilala niya ang pamilyang Monte Carlo. Napakahalaga sa kanila ng reputasyon at ng dugong politiko. Sigurado siyang kukunin ni Jace ang bata upang hindi maging issue sa publiko. Ngunit mananatili itong isang lihim o kaya naman ay itatago sa kanya. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang malamig at mapagpanggap na tahanan. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang maging isang lihim. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan ka ng mga Monte Carlo. Pangako ni Maureen sa kanyang sarili. Lalaki kang malaya, malayo sa karahasan ng politika at malayo sa amang hindi ka kayang mahalin. Tinapon ni Maureen ang test kit sa basurahan. Pinunasan ang kanyang mga luha sa harap ng salamin at inayos ang kanyang sarili. Lumabas siya ng banyo na may bagong lakas. Kung dati ay napapasyal siya sa mga kanyang sarili, ngayon ay may mas malalim siyang dahilan upang mas maging matatag ang kanyang dinadalang anak. Calling all passenger for Air France flight EF208 bound to Paris, France. Please proceed to gate 15 now. Saad ng boses sa speaker ng airport. Huminga naman na malalim si Maureen. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang maleta. Ibinigay ang kanyang passport at ticket sa boarding gate officer at naglakad patungo sa eroplano. Habang umaandar ang eroplano sa runway at dahan-dahang umaangat patungo sa himpapawid, tumingin si Maureen sa bintana. Ang mga ilaw sa Maynila at ang kanyang probinsya ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang malamon ng mga lupa. Paalam Pilipinas, paalam Jace. Sa kanyang pag-alis dala niya ang pinakamalaking lihim ng gobernador. Isang lihim na hinding-hindi niya hahayaang matuklasan ito. Kahit kailan sa loob ng Kapitolyo, tila walang nagbago. Ang gobernador ay nanatiling maayos ang takbo ng pamumuno. Formal sa harap ng mga mamamahayag at walang sawang pumipirma ng mga proyekto para sa lalawigan. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, may isang bagay na unti-unting bumabagabag kay Jace Monte Carlo. Isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Lumipas ang unang Sabado matapos ang paghaharap nila ni Maureen. Sanay si Jace na tuwing sasapit ang dapit hapon ng araw na iyon, may isang aninong tahimik na naghihintay sa kanya sa Monte Carlo Villa. Ngunit noong gabing iyon, matapos ang isang mahabang debate sa Kapitolyo, natagpuan ni Jace ang sarili na nagmamaneho patungo sa villa na mag-isa nang hindi niya tinatawagan si Lucas. Nang buksan niya ang pintuan, sinalubong siya na nakakabinging katahimikan. Walang amoy ng scented oil, walang nakahandang mainit na tubig, at walang maamumukha na sasalubong sa kanya nang may bitbit na tuwalya. Ang kama ay maayos na nakatupi, eksakto kung paano ito iniwan 1 linggo na ang nakakalipas. Nag-iinarte lang ang babaeng yon. Bulong naman ni Jace sa sarili bago marahas na hinubad ang kanyang coat at itinapon ito sa sofa. Kumbinsido si Jace na babalik din si Maureen. Sa loob ng 3 taon, sanay siyang kahit gaano niya ito tratuhin ng malamig na natili itong tapat at sunod-sunuran sa kanya. Dahil sa labis na pagmamahal, para kay Jace, ang paghingi nito ng divorce ay isang mabilis na emosyon lamang upang makuha ang kanyang pansin. Ngunit lumipas ang 2, 3 at 4 na Sabado. 1 buwan na ang nagdaan ngunit walang anumang tawag o paramdam mula kay Maureen. 1 hapon hindi na nakatiis si Jace. Ipinatawag niya si Lucas sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa naroroon pa rin ang brown envelope na naglalaman ng divorce papers at ang simpleng gintong singsing na iniwan ng asawa. Lucas, panimula ni Jace, pilit na pinanatili ang kanyang seryosong tono upang hindi mahalata ng kanyang aide ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ipasa mo ang mga dokumentong ito sa ating pribadong abogado. Sabihin mong ayusin ang anumang legal na aspeto. Ngunit huwag mo na itong ipapasok sa korte. Malapit ng eleksyon. Ayoko ng anumang ingay.
Masusunod po, Governor. Sagot naman ni Lucas, sabay kuha sa envelope. May iba po ba? Bahagyang nag-atubili naman si Jace. Naitikom niya ang kanyang mga kamay bago muling nagsalita. Tawagan mo si Maureen. Sabihin mo sa kanya na may mahalagang pagtitipon ang mga Monte Carlo sa susunod na buwan at kailangan ng mamako ang presensya niya bilang bahagi ng pamilya Vance. Isang mababaw na dahilan na ginamit ni Jace para lang magkaroon ng tulay na makausap muli ang asawa nang hindi natatamaan ang kanyang mataas na pride. Ngunit nakita ni Jace ang pag-alinlangan sa mukha ni Lucas. Governor, bago pa ho kayo nag-utos, sinubukan ko hong kontakin si Mrs. Maureen noong nakaraang linggo para sa perma niya sa ilang papeles ng foundation. Ngunit hindi na humahanap ang kanyang numero. Sabi po ng network, disconnected na daw po ang linya. Naitaas ni Jace ang kanyang tingin. Biglang nagtagis ang kanyang bagang. Anong ibig mong sabihin? Puntahan mo siya sa apartment niya. Nagpunta na ho ako roon kahapon, Governor. Mababa ang boses naman ni Lucas. Tila natatakot sa magiging reaksyon ng kanyang amo. Wala na po roon si Mrs. Maureen. Bakante na po ang apartment at ibinenta na rin ng pamilya Vance ang ari-arian. Nang subukan ko pong magtanong sa asyenda ng mga Vance, ang tanging sagot ng mga tauhan doon ay umalis na raw po si Mama Maureen patungo sa malayong lugar upang mag-aral at magpahinga. Napatayo naman si Jace mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga matang kulay abo ay binalot na matinding gulat na mabilis na napalitan ng galit. Naglaho? Isang tao maglalaho ng basta-basta? Ipagamit mo ang lahat ng koneksyon natin sa Bureau of Immigration, Lucas. Alamin mo kung nasaan siya. Dagawa ko na rin huyang, Governor. Sagot naman ni Lucas sabay abot ng isang pirasong papel. 1 buwan na ho ang nakalipas. Noong mismong araw na pumunta siya rito sa opisina ninyo. Sumakay ho siya ng isang gabi sa flight na patungong Paris, France. At mula ho roon, wala na po silang anumang record ng pagbalik. Tila binalot ng yelo ang buong katawan ni Jace habang binabasa ang nakasulat sa papel. Umalis ito. Tuluyan siyang iniwan ni Maureen nang walang kahit anong pasabi, na hindi humihingi ng kahit isang sentimo sa kanyang yaman, at bitbit ang lahat ng sakit na ibinigay niya rito sa loob ng 3 taon. Nang makaalis si Lucas sa opisina, napasandal si Jace sa kanyang malaking upuan. Tinitigan niya ang bakanting espasyo sa kanyang lamesa kung saan dating nakalagay ang singsing ng asawa. Isang hindi maipaliwanag na inis, halo ng galit at isang kakaibang kirot na ngayon lang niya naramdaman. Ang unti-unting lumalamon sa gobernador. Akala niya ay hawak niya sa leeg si Maureen. Akala niya ay habang buhay itong mananatiling anino sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito na pagtanto ni Jace na ang aninong 12 taon na sumusunod sa kanya ay tuluyan ang naglaho sa ilalim ng liwanag at iniwan siyang mag-isa sa sarili niyang kadiliman. Ang Paris sa panahon ng taglamig ay napakalayo sa init at pamilyar na ingay ng Pilipinas. Para kay Maureen, ang lungsod ng liwanag ay nagiging lugar ng kanyang muling pagsilang. Hindi iyon naging madali para sa kanya. Sa unang ilang buwan, binalot siya ng matinding pangungulila at takot. Mag-isa siya sa isang maliit na apartment. Walang pamilya at tanging ang sariling lakas at natitirang ipon ang kanyang sandalan. Ngunit ang bawat umaga ng pagduduwal at unti-unting paglaki ng kanyang tiyan ang nagpapaalala sa kanya na wala siyang karapatang maging mahina. Sa kanyang 5 buwan ng pagbubuntis, nagtungo si Maureen sa isang pribadong klinika para sa kanyang regular ultrasound. Look, Maureen, nakangiting saad ng banyagang doktor habang itinuturong screen. You are having twins, a boy and a girl, and they look very healthy. Napatakip naman sa bibig si Maureen habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Kambal. Hindi lang isa, kundi 2 anghel ang ipinagkatiwala sa kanya na may kapal.
Sa kabila ng paghihina ng kanyang katawan, nakaramdam siya ng isang pambihirang lakas. Ang kambal ang naging mitya upang magpursige siyang mag-aral. Pumasok siya sa isang prestihiyosong universidad sa Paris para mag-aral. Makalipas ang 4 na buwan sa gitna ng isang napakalamig na gabi, dinala si Maureen sa hospital. 12 oras ang itinagal ng kanyang labor. Walang asawang humawak sa kanyang kamay. Walang Jace na nag-aalala sa labas ng delivery room. Tanging ang sarili niyang mga kuko na nakabaon sa gilid ng higaan ang kanyang kasama habang sumisigaw sa sakit. Ngunit nang umalingaw-ngaw ang dalawang magkasunod na iyak ng mga sanggol, napalitan ng walang kapantay na kaligayahan ang lahat ng dusa. Isinilang niya sina Liam at Liana. Nang ilapag ng nurse ang mga sanggol sa kanyang dibdib, halos suminto ang paghinga ni Maureen. Si Liam, ang panganay, ay nagtataglay ng mga katangiang pisikal na agad na nagpabilis ng tibok ng puso ni Maureen. Ang hugis ng ilong at ang natatanging istruktura ng mukha nito ay isang carbon copy naman ng kay Jace, habang si Liana naman, ang babae, ay may maamong mukha at mapupulang labi na nakuha sa kanya. Liam, Liana, bulong naman ni Maureen habang hinahalikan ang maliliit na noo ng kanyang mga anak. Kayo ang aking buhay. Kayo ang aking kayamanan. Ang mga unang taon ng pagiging sulong ina ay naging isang malaking hamon. Sa umaga, abala si Maureen sa kanyang mga klase at sa pagdidisenyo ng mga damit. Halos gabi naman ay wala siyang tulog sa pag-aalaga at pagpapasuso sa dalawang sanggol. May mga gabi na umiiyak siya sa pagod. Habang pinapanood ang kambal na natutulog sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ni Liam, naaalala niya si Jace. Ngunit hindi na puot ang nararamdaman niya kundi pasasalamat. Dahil sa kabila ng kalupitan ng lalaki, iniwanan nito sa kanya ang pinakamagandang regalo sa mundo. Ginamit ni Maureen ang bawat patak ng kanyang pagod upang maging inspirasyon. Ang kanyang mga disenyo na inspirasyon ng katatagan ng isang babae ay nagsimulang mapansin ng kanyang mga propesor at ang mga lokal na fashion house sa Paris. Sa loob ng 5 taon ng pagpupursige, unti-unting itinayo ni Maureen ang kanyang sariling pangalan. Hindi na siya ang mahiyaing babae na umiiyak sa dilim ng Monte Carlo Villa. Sa bawat pag-iyak ng kambal na kanyang pinatahimik at sa bawat gabi ng pagsusumikap, unti-unting binuo ni Maureen ang isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Isang babaeng may dignidad, puno ng kumpiyansa at handang harapin ang mundong minsan nang nagpabagsak sa kanya. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa mundo ng pandaigdigang negosyo at sining, isang pangalan ang mabilis na umakyat sa taluktok ng tagumpay. Si Madam M. Siya ang misteryosong ngunit tanyag na fashion mogul na businesswoman na nagmamay-ari ng Vans International, isang imperyo ng at goods na nakabase sa Paris. Walang nakakaalam sa publiko ng kanyang buong mukha noong una, maliban sa katotohanan siya ay isang purong Pilipina na nagtataglay ng pambihirang talino, tapang at walang kapantay na dignidad. Si Madam M ay walang iba kundi si Maureen. Ang 5 taon sa Europa ay tuluyang nagbura sa natitirang bakas ng kahinaan sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pananalita ngayon ay puno ng otoridad. Ang kanyang bawat hakbang ay may tikas at ang kanyang mga mata na dating puno ng pagmamakaawa ay pinalitan ng matatalim at seryosong tingin. Hindi na siya ang anino ng gobernador. Siya na ngayon ang reyna ng sarili niyang imperyo. Habang si Maureen ay abala sa pagpirma ng mga milyong-milyong kontrata sa Paris, libo-libong milya naman ang layo sa Pilipinas, nanatili naman ang bigat ng hangin sa loob ng Kapitolyo. Si Governor Jace Monte Carlo ay muling nanalo sa huling eleksyon nang walang kahirap-hirap. Mas lalo siyang naging makapangyarihan, mas sikat sa buong bansa at mas tinitangala bilang isang perpektong pinuno. Ngunit sa likod ng mga palakpak ng mga tao, kilala si Jace ng kanyang mga tauhan bilang isang malupit, malamig at walang emosyong pinuno.
Kung dati ay may kaunting init pa ang kanyang pakikitungo, ngayon ay tila bagawa na lamang siya sa bato. Isang gabi matapos ang isang serye ng mga pulong na iwan si Jace na mag-isa sa kanyang malawak na opisina. Marahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling leather na pitaka. Sa loob niyo nakatago ang isang maliit, medyo lukot ngunit maayos na nakatagong lumang larawan. Iyon ang larawan ni Maureen noong bago sila ikasal. Nakangiti ng mayumi, may hawak na libro, at nakatitig sa kamera ng may wagas na pagmamahal. Sa loob ng 5 taon, walang gabi na hindi tinititigan ni Jace ang larawang iyon. Noong una binalot siya ng galit dahil sa pag-alis nito nang walang paalam. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan at taon, ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim, gumagapang at nakakatunaw na pagsisisi. Nang mawala si Maureen, doon lang napagtanto ni Jace na ang katahimikang ibinibigay sa kanya ng asawa noon ay hindi isang abala. Iyon ang kanyang kanlungan. Ang bawat Sabado ng gabi na itinuturing niyang obligasyon ay ang tanging mga oras pala kung kailan siya totoong ligtas mula sa maduming mundo ng politika. Ngunit huli na ang malaman niya ang halaga ng asawa. Ipinahanap niya si Maureen sa buong Europa gamit ang mga pribadong agent, ngunit dahil ginamit ni Maureen ang apelyido ng kanyang ina sa mga legal na dokumento ng kumpanya ay naging napakahigpit sa kanyang pribadong buhay. Bigo ang mga tauhan ng gobernador. "Nasaan ka na ba, Maureen?" Bababang bulong ni Jay sa hangin habang dahan-dahang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang mukha ng asawa sa larawan. 5 taon. 5 taon mo na akong pinaparusahan sa katahimikan. Itinago muli ni Jace ang pitaka nang kumatok si Lucas sa pintuan. May bitbit na isang makapal na folder. "Governor," formal na saad ng kanyang aide. "May kumpirmasyon na po mula sa Board of Investment. Ang Vans International, ang pinakasikat na luxury brand sa Europa, ay magtatayo ng kanilang main Asian headquarters dito sa ating probinsya. Magkakaroon ng isang malaking fashion gala at business launch sa susunod na 2 linggo." Naitaas ni Jace ang kanyang tingin. Formal na bumalik ang kanyang pagiging gobernador. Isang malaking karangalan yan para sa ekonomiya ng probinsya. Siguraduhin mong maibibigay ang lahat ng suporta ng Kapitolyo. At isa pa po, Governor, pagpapatuloy naman ni Lucas. Ang CEO at may-ari ng kumpanya, si Madam M, ay personal na darating sa Pilipinas para mamuno sa operasyon. Iniimbitahan po kayo bilang pinuno ng lalawigan na maging pangunahing panauhin sa pagbubukas. Dadalo ako. Maikling sagot naman ni Jace. Hindi alam ng gobernador ang pagdating ng misteryosong businesswoman na si Madam M ang magiging mitya ng muling pag-ikot ng gulong ng kanyang tadhana. Ang nakaraan na pilit niyang hinahanap ay pabalik na. Hindi na bilang isang mahina at sumusunod na anino, kundi bilang isang bagyong handang yumanig sa kanyang buong mundo. Ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ay binalot ng pambihirang tensyon at ingay ngayong umaga. Nagkakagulo ang mga mamahayag. Nakahanda ang malalaking kamera ng iba't ibang istasyon ng telebisyon at abala ang mga nakatalagang airport security sa paghila ng mga pulang harang. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang sikat at misteryosong international fashion mogul na si Madam M ay formal nang lumapag sa bansa. Bumukas ang pintuan ng VIP arrival exit. Isang malakas na sabog ng mga flash ng kamera ang sumalubong sa mga lumabas. Naunang maglakad ang 4 na matatangkad na foreign bodyguards na nakasuot ng plantsadong itim na suit. At sa gitna nila dahan-dahang humakbang ang isang babaeng tila ba nagmamay-ari ng bawat espasyong kanyang tinatapakan. Si Maureen, suot ang isang marangyang asul na coat na gawa sa mamahaling sutla, isang itim na designer sunglasses na nakapusod ng maayos ang buhok. Naglalakad siyang may pambihirang dignidad. Ang bawat hakbang ng kanyang mga high heels sa sahig ng airport ay nagtunog ng otoridad.
Wala na ang bakas na mahiyaing dalaga o umiiyak na asawang iniwan sa dilim ng villa. 5 taon na ang nakakalipas. Siya na ngayon si Madam M, ang reyna ng Vans International. Subalit hindi lang ang kanyang nagniningning na anyo ang nakakuha ng pansin ng lahat. Sa kanyang magkabilang gilid hawak ang kanyang mga kamay ay 2 bata na suot din ang mga mamahaling kasuotan. Sina Liam at Liana. Madam M, welcome back to the Philippines. Ano po ang pangunahing layunin ng Vans International sa bansa? Sigaw ng isang reporter habang pilit na itinututok ang microphone. Madam M, totoo po bang plano ninyong gawin fashion capital ng Asia ang South Province? Tanong pa ng isa pa. Hindi huminto si Maureen ngunit bahagya siyang ngumiti sa harap ng mga kamera. Isang formal, kontrolado at misteryosong ngiti. Hindi niya sinagot ang mga tanong ng media. Bagkus binuhat ng mga bodyguards ang kambal upang protektahan ang mga ito sa dagsa ng tao. At mabilis silang naglakad patungo sa naghihintay na convoy ng mga mararangyang itim na sasakyan sa labas. Sa loob ng sasakyan, tinanggal ni Maureen ang kanyang sunglasses at hinarap ang kambal na ngayon ay 5 taong gulang na. Mommy? Why are there so many people taking pictures? Are we famous here? Masayang tanong na munting si Lian. Habang nakadikit ang mukha sa bintana ng sasakyan, namamangha sa bagong paligid, si Liana ay masayahin, madaldal at taglay ang kagandahan ng kanyang ina. Because mommy work is very important, sweetheart. Malambing na sagot naman ni Maureen, sabay haplo sa buhok ng anak. And it's noisy here. Seryosong saad naman ng panganay na si Liam. Napalingon si Maureen kay Liam at saglit na natigilan ang kanyang puso. Habang lumalaki si Liam, mas lalong nagiging kahindik-hindik ang pagkakahawig nito kay Jace. Ang matataas nitong mga mata, ang tikom na mga labi at ang seryosong aura nito sa edad na 5 ay tila isang maliliit na bersyon ng gobernador. Si Liam ang kanyang munting general, matalino, mapagmasid at labis na mapagprotekta sa kanyang kapatid at ina. We will stay here for a while, babies. Susuriin lang ni Mami ang bagong opisina. Wika naman ni Maureen sa mga anak. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa kanilang marangyang penthouse sa lungsod, tumingin si Maureen sa labas. Ang mga pamilyar na kalsada at ang naglalakihang billboards ng probinsya na nagpapakita ng mukha ni Governor Jace Montecarlo ay dumaan sa kanyang paningin. Bumalik na ako, Jace. Wika ni Maureen sa kanyang isipan habang tinititigan ang mukha ng dating asawa sa isang malaking election billboard. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako bumalik para sa'yo. Bumalik ako para kunin ang lahat ng nararapat sa akin. At ang aking mga anak ay hinding-hindi mo mahahawakan. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula ngunit sa paglapag ng mga paa ni Maureen sa lupang sinilangan, alam niyang muling magtatagpo ang kanilang mga landas. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng alas. Ang grand ballroom ng pinakamarangyang hotel sa Kapitolyo ay mistulang isang karagatan ng ginto at kristal. Gabi iyon ng grand launch ng charity gala ng Vans International. Dumalo ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Mga dumalo ang senador, malalaking negosyante at mga tanyag na personalidad. Lahat ay nag-aabang sa pagpapakilala sa misteryosong CEO na si Madam M. Sa gitna ng karamihan, pumasok si Governor Jace Montecarlo kasama ang kanyang aide na si Lucas. Suot ang isang napakakisig na pinasadyang itim na suit. Lutang na lutang ang kanyang pambihirang karisma. Ngunit ang kanyang matang kulay abo ay nanatiling malamig at walang pakialam sa mga politikong pilit na bumabati sa kanya. Dumalo lang siya bilang formal na tungkulin ng isang gobernador. Governor, ayon sa protocol darating ang CEO anumang sandali mula ngayon. Bulong ni Lucas sa tabi niya. Tumango lang si Jace at kinuha ang isang baso ng champagne mula sa tray ng waiter. Eksaktong 8:00 ng gabi, biglang namatay ang mga pangunahing ilaw ng ballroom. Maliban sa isang malaking spotlight na nakatutok
Sa ingranding hagdanan, ang marangyang orkestra ay nagsimulang tumugtog ng isang dramatikong klasikal na musika. Dahan-dahang bumakas ang pintuan sa itaas. Isang babae ang humakbang pababa. Napasinghap ang buong bulwagan. Tila huminto ang paghinga ng bawat taong naroroon. Suot ang isang naglalakihang pulang gown na gawa sa mamahaling Pranses na sutla na may mahabang tren na sumasayad sa sahig. Naglakad si Maureen pababa ng hagdanan. Ang kanyang leeg ay napapalamutian ng mga diamante. Ang kanyang buhok ay nakaap na nakalantad sa perpekto at maputi niyang balikat. Ang kanyang mukha ay sining ng kagandahan. Ngunit mas nakakabihag ang kanyang mga mata. Puno ng nag-uumapaw na kumpiyansa, dignidad at kapangyarihan. Nabitawan naman ni Jace ang hawak niyang baso ng champagne. Nabasag ito sa sahig ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang buong mundo ng gobernador ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga matang kulay abo ay nanlaki sa matinding gulat, shock at hindi maipaliwanag na emosyon. Maureen? Isang usal ni Jace. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman nangyari sa buong karera ng politika. Diyos ko! Si Mrs. Maureen nga! Napasambit din si Lucas sa likod niya. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng itinuring niyang lihim na bed partner at intinaboy sa dilim, ang babaeng 5 taon niyang hinanap sa buong mundo habang nilalamon siya ng pagsisisi, ay ang mismong makapangyarihang Madam M na tinitiningala ngayon sa buong bansa. Naglakad si Maureen sa gitna ng ballroom. Ang bawat senador at negosyante ay naguunahang lumapit sa kanya upang makipagkamay. Buong grasya at talino silang kinausap ni Maureen gamit ang perpektong boses ng isang rena. Hindi na nakatiis pa si Jace. Sinalubong ng kanyang matatayog na tindig ang direksyon ni Maureen. Bawat hakbang ng gobernador ay mabigat. Tila isang leon na nais bawiin ang kanyang nawawalang pag-aari. Ang mga tao sa paligid ay dahan-dahang tumabi nang mapansin ang matinding aura na nagbubuhat sa pinuno ng probinsya. Nang sa wakas ay magtama ang kanilang mga mata sa distansya ng 2 hakbang, tumingin si Jace. Ang kanyang puso ay sumasayaw sa matinding kaba at pananabik. Nais niya itong yakapin. Nais niyang itanong kung nasaan ito nagpunta. Nais niyang humingi ng tawad kay Maureen. Mahina, ngunit puno ng emosyon nang banggitin niya ang pangalan nito. Subalit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, bahagyang humakbang pabalik si Maureen upang iwasan ang kanyang hawak. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang takot, tanging isang napakalamig at formal na distansya. Isang formal na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maureen. Magandang gabi, Governor Montecarlo. Malaking karangalan ang pagdalo ninyo sa aking event. Napatigil naman si Jace. Ang lamig ng boses ni Maureen ay tila isang patalim na direktang sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang nakatayo sa harapan niya ngayon ay hindi ang kanyang Maureen. Ito si Madam M, ang babaeng binuo ng sariling tong imperyo mula sa mga abo na nakaraan. Sa puntong ito pinalibutan sila ng ilang naglalakihang namumuhunan at mga banyagang kasosyo ni Maureen sa negosyo. Bago pa man makabawi si Jace mula sa matinding pagkagulat, mahinahong hinarap ni Maureen ang mga ito at nagsalita sa wikang Pranses nang may perpektong punto bago muling bumaling sa gobernador. Kung ipapahintulot ninyo, Governor, kailan ko munang asikasuhin ang aking mga panauhin. Formal at walang emosyong pahayag ni Maureen. Maureen, sandali. Pagpupumilit ni Jace, bahagya pa niyang hinawakan ang siko ng asawa. Isang reaksyon dala ng desperasyon na hindi niya napigilan sa harapan ng maraming tao. Subalit sa isang iglap, magalang ngunit mabilis na humarang ang dalawa sa naglalakihang foreign bodyguards ni Maureen sa pagitan nila ng gobernador. Ang matatalas na tingin ng mga ito ay sapat na upang ipaalala kay Jace
na hindi siya basta-basta pwedeng lapitan. Pasensya na, Governor Montecarlo. Seryosong saad naman ni Maureen habang nakatitig sa kanya mula sa likod ng kanyang mga bantay. I am Madam Maureen Vance, CEO of Vance International. At sa pagkakataong ito, oras ng negosyo ang ipinarito ko. Magandang gabi. Tinalikuran siya ni Maureen ng walang pag-alinlangan. Kasunod ang kanyang mga bodyguards at ang lupo ng mga negosyanteng abala sa papuri sa kanyang dahil sa angking talino niya. Naiwan si Jace na nakatayo sa gitna ng ballroom, parang isang estatwa na unti-unting dinudurog ng sarili niyang pride. Tinitigan niya ang papalaway na anino ng asawa. Ang babaeng dati ay pilit na nagtatago sa dilim ng Monte Carlo Villa para lang hindi makasira sa kanyang karera. Ngayon ay tinalikuran siya sa harapan mismo ng mga politikong kinatatakutan niya noon. Governor, lumapit si Lucas na may bakas na matinding pag-alala sa mukha nito. Ayos lang po ba kayo? Naitikom naman ni Jace ang kanyang kamao. Hanggang sa mamuti ang mga kasukasuan. Ang kanyang mga matang kulay abo na kilala sa pagiging malamig ay biglang nag-apoy sa isang hindi maipaliwanag na emosyon. Halo ng selos, panghihinayang at isang matinding determinasyon. Lucas. Madiing utos ni Jace, ang boses ay mababa ngunit mapanganib. I can't lose her again. Alamin mo kung saan siya namamalagi habang nasa bansa siya. Ngayon din. Matapos ang gabi ng marayang gala, hindi na nakatulog pa ng maayos si Governor Jace Montecarlo. Ang bawat sulok ng kanyang bahay at sa kanyang isipan ay sinasakop ng imahe ni Maureen. Ang mapang-akit nitong pulang gown, ang nag-uumapaw nitong kumpiyansa at ang pader ng yelo na nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi pinalipas ni Jace ang maghapon. Ginamit niya ang kanyang otoridad upang alamin ang schedule ng bagong CEO. Nalaman niya na eksaktong 3:00 ng hapon ay magtutungo si Maureen sa pangunahing site ng itinatayong ng Vance Corporation Tower sa sentro ng lungsod upang mag-inspeksyon. 2:00 pa lang ng hapon, nakaparada na ang itim na SUV ng gobernador sa tapat ng construction site. Nang dumating ang marangyang sasakyan ni Maureen, agad na bumaba ang kanyang mga bodyguards. Lumapit si Maureen na ang suot ay isang eleganteng puting business suit at protektado ng hard hat. Hawak ang ilang blueprint ng gusali. Seryoso niyang kinakausap ang kanyang mga engineers. Huminga ng malalim si Jace. Binuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Maureen. Sa pagkakataong ito, sininyasan niya si Lucas at ang sarili niyang mga security na manatili sa malayo. Ayaw niyang gumawa ng eksena ngunit hindi niya kayang palipasin ang araw na ito nang hindi nakakausap ang asawa. Nang mapansin ng mga foreign bodyguards ni Maureen ang paglapit ng gobernador, agad silang humakbang para humarang, ngunit itinaas ni Maureen ang kanyang kanang kamay upang patigilin ang mga ito. Binalingan niya ang kanyang mga engineers. Excuse me, gentlemen. Give us a few minutes. Formal na utos naman ni Maureen. Nang maiwan silang dalawa sa gilid ng site, lumingon si Maureen kay Jace. Ang kanyang mukha ay pawang anumang emosyon at walang-walang makikita. Governor Montecarlo, hindi ko alam na bahagi ng trabaho ng isang gobernador ang mag-inspeksyon ng mga pribadong construction site. Tinitigan siya ni Jay sa ilalim ng sikat ng araw. Mas nakikita niya ang pagbabago kay Maureen. Ang maamong mukha na dati ay palaging nakatungo ay nakatingin na ngayon sa kanya nang may kapantay na lakas. Maureen, itigil na natin ito. Itigil na natin ang pagpapanggap. Basag naman ang boses ni Jace. Binitawan ang kanyang formal na tono. 5 taon. 5 taon kang naglaho na parang bula. Ipinahanap kita sa buong mundo. Ngunit nagpalit ka ng pangalan. Bakit mo ginagawa ito? Isang mahinang tawa. Puno ng pait ang pinakawala ni Maureen. Sumandal siya sa gilid ng isang steel barrier
at tumingin kay Jace. Bakit ko ginawa yun? Mukhang nakalimutan mo na ata ang mga huling salita mo sa akin sa loob ng opisina mo, Jace. Malamig na paalala ni Maureen. Sinabi mo sa akin na kapag lumabas ako sa pintuang yon, huwag na akong aasang makakabalik pa sa'yo. Sinunod ko lang naman ang gusto mo. Binalik ko sa'yo ang kalayaan mo. Pero hindi ko pinirmahan ang divorce papers, Maureen. Medyo tumaas naman ang boses ni Jace. Bakas ang may desperasyon. Nasa akin pa rin ang mga papeles. Sa ilalim ng batas ng bansang ito, kasal pa rin tayo. You are still my wife. Tiningnan siya ni Maureen ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay tila isang malalim na balon ng kawalan ng tuluyang pagtahimik ng gobernador. Wife? Pag-uulit ni Maureen. Ang kanyang boses ay bumaba ngunit bawat salita ay may talim. Sino ang asawang sinasabi mo, Governor? Ang asawa ba na itinago mo sa dilim ng 3 taon dahil kinakahiya mo sa media? Ang asawa ba na iniwan mong may sakit sa vilya habang nakikipagngitian ka sa ibang babae sa harap ng kamera? O ang asawa ba na itinuring mo lang na bed partners para magpalipas ng stress sa gabi? Napatigil naman si Jace, tila sinampal ng sarili niyang nakaraan. Maureen, I was wrong. Usal naman ni Jace. Tuluyang gumuho ang kanyang pride. Bata pa ako noon. Naging bulag ako sa kapangyarihan at sa galit ko sa marriage arrangement natin. Ngunit sa loob ng 5 taon, nawala ka na pagtanto ko. Huli na ang paggising mo, Jace. Pagputol naman ni Maureen, sabay tuwid ng kanyang tayo. Inayos niya ang kanyang business suit at hinarap ang lalaki ng may pambihirang kapanatagan. Ang Maureen na kilala mo, ang mahinang at mahiyaing babae na umiiyak gabi-gabi para lang sa kaunting pansin mo, ay matagal nang namatay. Ang nakatayo sa harapan mo ngayon ay si Maureen Vance, isang babaeng may sariling imperyo, may sariling buhay at walang anumang puwang para sa isang katulad mo. Sino ka para sabihin sa akin na tapos na ang lahat? Nangangalit ngunit nasasaktang tanong naman ni Jace. Ako ang babaeng nagtapo ng singsing mo. Huling tugo naman ni Maureen bago isinuot muli ang kanyang sunglasses. Magtrabaho ka bilang gobernador, Jace, at ako naman magtatrabaho bilang CEO. At huwag mong susubukan na lampasan ang linyang yan kung ayaw mong gamitin ko ang buong yaman ng kumpanya ko para pabagsakin ang karera mo sa politika. Tinalikuran siya ni Maureen at naglakad pabalik sa kanyang mga tauhan. Naiwan si Jace na nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakatikim ang kamao at may matinding pagsisisi na unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng sakit may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi siya papayag na magtapos ang kwento nila sa ganitong paraan. Hindi mapakali si Jace sa kanyang marangyang opisina. Ang bawat salita ni Maureen sa construction site ay tila latigo na paulit-ulit na humahagupit sa kanyang budhi. Ngunit higit sa sakit ng pagtanggi nito, may isang malalim na kutob na hindi nagpapatulog sa kanya. May kakaiba sa mga kilos ni Maureen, ang labis na pagiging maramdamin nito nang banggitin ang nakaraan. Ang balita mula sa airport na may kasama itong 2 bata at pinalilibutan ng mahigpit na seguridad. Hinarap ni Jace ang kanyang pinagkakatiwalaang aide na si Lucas. Seryoso ang kanyang mukha at ang mga matang kulay abo ay puno ng determinasyon. Lucas, panimula ng gobernador. Ang boses ay mababa ngunit may bigat na utos. Gusto kong buksan mo ang isang lihim na investigasyon. Ipunin mo ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa buhay ni Maureen sa France. Sa nakalipas na 5 taon, walang dapat makaalam nito, kahit ang mga magulang o ang partido natin. Tungkol po ba ito sa Vance International Governor? Tanong naman ni Lucas. Hindi, Lucas.
Madiing sagot naman ni Jace. Tungkol ito sa pribado niyang buhay. Gusto kong malaman kung sino ang mga kasama niya roon. May mga ulat na may kasama siyang 2 bata nang lumapag siya sa airport. Alamin mo kung sino ang mga batang iyon, kung sino ang ama, at kunin mo ang kanilang mga birth certificate mula sa embahada kung kinakailangan. Napatitig si Lucas sa kanyang amo at dahan-dahan na pagtanto ang ibig nitong sabihin. Masusunod po, Governor. Sisimulan ko na po ang paghahanap ngayon din. Habang pinalalabas ni Jace ang kanyang aide, libo-libo ang layo nila sa Kapitolyo. Iba naman ang eksena sa pagganap sa loob ng isang eksklusibo at marangyang penthouse na pagmamay-ari ni Maureen. Malayo sa malamig na imahe ni Madam M, si Maureen ay nakaupo sa sahig ng kanyang malawak na sala. Suot ang simpleng pambahay na damit. Masaya siyang pinapanood ang kanyang kambal na sina Liam at Liana na abala, habang pilit na ginagaya ang boses ng mga cartoon character sa telebisyon, habang si Liam naman ay tahimik na nagbubuo ng isang komplikadong kastilyo. Seryoso ang mukha at may kakaibang talino at lampas sa kanyang edad. Nang tumayo si Liana para kumuha ng juice, muntik na itong madapa sa gilid ng sofa. Ngunit mabilis na humarang ang yaya ng mga bata upang alalayan ito. Bakas ang bigla ang takot sa mga mata ni Maureen. Lumapit siya at niyakap ang 2 anak. Mula sa kaba ng kanyang dibdib, natatakot siya na sa isang iglap lang ay malaman ni Jace ang katotohanan. Yaya Clara? Baling naman ni Maureen na matagal nang tagapag-alaga ng mga bata na kasama niya mula sa Paris. Pakiusap, dublihin ang pag-iingat na kasama ang mga bata. Huwag na huwag silang lalabas ng building na ito nang walang kasamang mga bodyguards. Mapanganib ang mga tao sa labas, lalo na ang mga mamamahayag at ang mga politikong nakapaligid sa lungsod na ito. Opo, Mama Maureen, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po iiwan ang kambal. Sagot naman ng yaya. Hinalikan ni Maureen ang noo ni Liam at Liana habang nakatitig sa mukha ng kanyang panganay. Ang bawat sulyap niya kay Liam ay paalala ng lalaking minahal niya, ngunit nagdulot din sa kanya ng pinakamatinding dusa. Puprotektahan ko kayo, mga anak ko. Pangako ni Maureen sa kanyang sarili habang mahigpit na yakap ang 2. Walang sino man ang makakakuha sa inyo sa akin, kahit pa ang pinakamakapangyarihang lalaki sa probinsyang ito. Hindi alam ni Maureen ang mga pader ng proteksyon ng kanyang itinatayo ay unti-unti nang binubutas ng lihim na paghahanap ng gobernador. Isang paghahanap na malapit nang magdala sa kanila sa isang tagpong hinding-hindi na nila matatakasan. Isang maaliwalas na hapon ng Huwebes, nagkaroon ng biglaang emergency meeting si Maureen sa kanyang mga foreign investor. Dahil ilang araw na nakakulong sa penthouse ang kambal, naawa naman si Yaya Clara, kaya nagpaalam itong ipapasyal muna ang mga bata sa isang eksklusibong lifestyle mall malapit sa Bonifacio Global City. Isang lugar na kilala sa mahigpit na seguridad at madalang na dagsa ng tao. Kasama nila ang 2 pribadong bodyguards na kinuha ni Maureen. Ang mall ay malawak, may malalaking glass wall at napapaligiran ng mga mamahaling tindahan ng laruan. Wow! Look, Liam! The big teddy bear! Masayang tili naman ni Liana habang hila-hila ang kamay ng kanyang kakambal patungo sa salamin ng isang laruan. Si Liam naman ay nagpatianod lang, nakapamulsa ang maliliit na kamay habang formal na nakatitig sa paligid. Habang abala si Yaya Clara sa pagpili ng gatas ng mga bata sa isang katabing shop, at ang mga bodyguards naman na nakabantay sa hindi kalayuan, isang makulay na kumpol ng mga lobo ang dumaan sa harap ng tindahan. May isang clown na nagbibigay nito para sa isang birthday party. Lobo! Sabi naman ni Liana. Sa labis na katuwaan, biglang binitawan ng munting batang babae ang kamay ni Liam at mabilis na tumakbo papalabas ng shop para habulin ang lumilipad na pulang lobo. Liana, wait! Sigaw naman ni Liam. Mabilis na humabol sa kapatid.
Dahil sa liit ng katawan ng mga bata, mabilis silang nakalusot sa mga tao. Patuloy sa pagtakbo si Liana habang nakatingala sa lobo. Hindi tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Nabangga ng maliit na katawan ni Liana ang isang matangkad at matigas na bulto ng isang lalaki. Nawalan ng balanse ang bata at napaupo sa makinis na sahig ng mall. Ouch! Ungol naman ni Liana habang hawak ang kanyang maliit na puwet. Agad na naging alerto ang 5 bodyguards na nakasuot ng barong at may earpiece na nakapaligid sa lalaki. Ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay upang patigilin ang mga ito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Governor Jace Montecarlo. Kakatapos lang ng kanyang closed-door meeting sa isang mambabatas sa isang restaurant sa itaas na palapag ng mall at pababa na sana patungo sa kanyang sasakyan. Dahan-dahang lumuhod si Jace upang pantayan ang bata. Nang tingnan niya si Liana, natigilan naman ang gobernador, ang maamumukha ng munting dalagita, ang hugis ng mga mata nito at ang mapupulang labi ay tila isang maliit na bersyon ng mukha ni Maureen noong kabataan nito. Ayos ka lang ba? Maliit, malumanay na tanong naman ni Jace. Isang tono ng boses na hindi kailanman narinig ng kanyang mga bodyguards mula sa kanya. Dahan-dahan niyang binuhat si Liana upang patayuin. Sa sandaling nahawakan ni Jace ang bata, nakaramdam siya ng isang kakaibang kuryente. Isang hindi maipaliwanag na init na gumapang sa kanyang dibdib at nagpabilis sa tibok ng puso niya. I'm okay, mister. My bottom just hurt a little. Sagot naman ni Liana gamit ang kanyang matatas na Ingles habang pinapagpag ang kanyang maliit na pink na palda. Don't touch my sister. Isang matapang na seryosong boses ng isang batang lalaki ang umalingaw-ngaw. Humakbang si Liam sa pagitan ni Jace at Liana. Itinago niya ang kanyang kapatid sa kanyang likuran habang ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyong. Tinitigan ni Jace ang batang lalaki at sa pagkakataong ito, tuluyang huminto ang pagtibok ng puso ng gobernador. Nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang bata ay may matatas at matang kulay abo. Ang istruktura ng panga nito, ang tikom na mga labi at ang nag-uumapaw na seryosong aura sa edad na 5 ay eksaktong mukha ni Jace noong bata pa siya. Ang mukhang nakikita niya sa mga lumang album ng pamilya Montecarlo. Sino kayo? Nauutal na tanong ni Jace. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang nakatitig sa mukha ni Liam. Liam? Liana? Isang humahangos at nagpapanik na boses ng isang babae ang bumasag sa tagpo. Mabilis na naglakad si Maureen patungo sa kanila. Kasunod si Yaya Clara at ang kanyang mga bodyguards. Katatapos lang ng kanyang meeting sa itaas at balak na sanang sunduin ang kambal nang makita niya ang kaguluhan. Nang makita ni Maureen si Jace na nakaluhod sa harap ng mga anak, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang takot na pilit niyang itinatago sa loob ng 5 taon ay narito na sa kanyang harapan. Agad na binuhat ni Maureen si Liana at hinila naman si Liam patungo sa kanyang likuran. Hinarap niya si Jace. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding takot at galit, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa protektibong instinct ng isang bata. Layuan mo ang mga anak ko, Governor. Madiing sagot naman ni Maureen. Bawat salita ay galing sa kaibuturan ng puso niya. Napatayo naman si Jace ng dahan-dahan. Ang kanyang mga matang kulay abo ay lumipat mula kay Maureen patungo sa kambal at pabalik kay Maureen. Ang piraso ng puzzle na 5 taon niyang hinahanap ay biglang nabuo lang sa ilang segundo. Mga anak mo. Bulong ni Jace habang ang kanyang puso ay dinudurog ng isang katotohanang napakalaki. Maureen, sila ba ang aking mga anak? Ang malawak na pasilyo ng eklusibong mall na dati ay puno ng tunog ng maranyang musika ay biglang binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang hangin sa pagitan ni Jace at Maureen ay naging napakabigat, puno ng tensyon at tila ba anumang oras ay sasabog ang isang bulkang taal. Nanginginig ang buong katawan ni Maureen habang mahigpit na yakap si Liana sa kanyang kaliwang braso.
habang ang kanang kamay naman niya ay nakahawak sa balikat ng seryosong si Liam. Ang kanyang mga mata ay kilala sa buong fashion world bilang Madam M, matapang at walang takot, ay pansamantalang binalot ng isang matinding takot. Takot ng isang ina na may nanganganib na mawawala. Maureen, ulit ni Jace. Ang boses nito ay tuluyang nawalan ng otoridad ng isang gobernador. Ito ay boses ng panghihinayang at isang lumalagablab na pag-asa. Tumingin ka sa akin. Sila ba? Sila ba ang mga anak ko? Wala kang karapatan dito, Gobernador Montecarlo. Matigas at malamig, walang pag-alinglangang sagot naman ni Maureen. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ng lalaki ang kabog sa kanyang dibdib. Ang mga batang ito ay akin. Akin lang sila. Huwag mo akong gawing gago, Maureen. Sa unang pagkakataon, bahagyang tumaas ang boses ni Jace. Dahilan para sa mas lalong humigpit ang harang ng mga bodyguards ng dalawang panig. Tinitigan ni Jace si Liam na hanggang ngayon ay matapang pa rin na nakatingin sa kanya. Tumingin ka sa mukha ng batang to. Mukha ko ito. Ang mga mata niya, ang panga niya. Tila ba tumitingin ako sa salamin noong bata pa ako. Lalapit sana si Jace upang hawakan ang kamay ni Liam, ngunit mabilis na humakbang si Maureen paatras. Dahilan para magkasa ng posisyon ang kanyang mga foreign bodyguards. Sabi nang huwag mo silang hahawakan. Sigaw naman ni Maureen. Tuluyang lumabas ang emosyon, 5 taon nang itinatago niya. 5 taon akong nag-iisa sa ibang bansa, Jace. Noong mga oras na halos mamatay ako sa labor room dahil kambal ang dinadala ko, nasaan ka? Nasa mga marangyang party ka. Nakikipagnitian sa kamera. Wala kang karapatang tawagin silang mga anak mo dahil simulat sa poll, itinapon mo na kami. Ang bawat salita ni Maureen ay tila isang malaking pison ng dahan-dahang dumidingis sa karangalan at pride ng gobernador. Napasambunot naman si Jay sa kanyang buhok. Hindi alintana ang taong nagsisimula ng magbulong-bulungan sa hindi kalayuan. Ang katotohanan ay sinasampal sa kanya sa pinakamalupit na paraan. May kambal siya at itinago ito sa kanya dahil sa sarili niyang kalupitan sa nakaraan. Mommy, are you crying? Mahinang tanong ng munting si Liana. Habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang maliit na daliri ang luha ng kanyang mami. No, sweetheart. Mommy is fine. Pilit na ngumiti naman si Maureen. Yaya Clara, dalhin mo muna ang mga bata sa sasakyan ngayon din. Opo, ma'am. Mabilis na sagot naman ni Yaya Clara. Habang maingat na kinukuha ang kambal. Sinubukan ni Liam na lumingon muli kay Jace habang hila-hila ni Yaya Clara papalayo. Ang munting bata ay nag-iwan ng isang malalim at mapanuring tingin sa gobernador. Isang tingin na tila ba nagsasabing, hindi niya basta-basta mapapatawad ang lalaking nagpaiyak sa kanyang ina. Haharangin sana ng mga tauhan ni Jace ang pag-alis ng mga bata, ngunit itinaas ni Jace ang kanyang kanang kamay. Hayaan niyo sila. Nang maiwan silang dalawa ni Maureen, sa gitna ng pasilyo lumapit si Jace ng isang hakbang. Ang kanyang matang kulay abo ay puno na nag-uumapaw na determinasyon. Hindi pa tayo tapos, Maureen. Mababa ngunit mapanganib ang boses ng gobernador. Itago mo na ang lahat ng gusto mong itago. Ngunit ang dugong Montecarlo na dumadalo sa mga anak ko, hinding-hindi mo mabubura. Papatunayan ko sa iyo na magiging ama ako sa kanila, kahit anong digmaan pa ang pasukin ko. Subukan mo, Governor. Huling hamon naman ni Maureen bago tuluyang tumalikod at sumunod sa kanyang pamilya. Iniwan si Jace na nakatayo sa gitna ng gumugulong piraso ng kanyang sarili. Isarado ang lahat ng exit sa mall. Walang pwedeng lumabas ng sasakyan ng walang pahintulot ko. Ang malamig at mapanganib na utos ni Governor Jace Montecarlo ay umilingaw-ngaw sa kanyang earpiece
Sa isang iglap, ang mga security personnel ng eksklusibong lifestyle mall kasama ang mga tauhan ng Kapitolyo ay kumilos. Ang mga automatikong barikada sa parking exit ay bumaba. Ang mga security guards sa bawat pintuan ay naglatag ng human wall. Ginamit ni Jace ang kanyang absolutong kapangyarihan bilang pinuno ng probinsya. Hindi niya hayaang maglaho muli ang kanyang pamilya sa ikalawang pagkakataon. Sa basement parking napapalibutan ng 10 armadong tauhan ng gobernador, ang marangyang van ng Vans International. Napatigil ang bodyguard ni Maureen. Nakahawak sa kanilang mga nakatagong armas habang si Yaya Clara ay nanginginig na niyakap ang kambal sa loob ng sasakyan. Bumukas ang pintuan ng elevator ng VIP parking. Humakbang papalabas si Maureen. Ang kanyang takong ay nag-iiwan ng matatalim na tunog ng semento. Kasunod niya si Jace na mabilis ang bawat hakbang. Ang mukha ay seryoso. May determinasyong hinding-hindi na magpapasupil. "Jace, nababaliw ka na ba?" Galit na binalingan siya ni Maureen nang makita ang mga barikada. Ito ay isang kidnapping. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko sa embahada ng France para sirain ang karera mo. Isang mapanganib ngunit may halong pagsisisi. Nangiti ang sumilay sa mga labi ni Jace. Humakbang siya lapit kay Maureen. Hindi pinansin ang mga bodyguards nito na ngayon ay tinututukan na siya ng tingin. Huminto siya sa isang dipalang ang layo sa dating asawa. Sapat para maamoy ang pamilyar na halimuyak na 5 taon niyang hinahanap. "Gagawin ko ang mga gusto mo, Maureen. Isakdal mo ako sa korte. Tawagan mo ang buong media. Pabagsakin mo ang approval ratings ko. Wala akong pakialam." Mababa ang boses ni Jace ngunit bawat salita ay may bigat ng isang pangako. "You hid my children from me 5 years ago, Maureen. And you think you can just walk away again? Hindi ganyan maglaro ang isang Monte Carlo. Wala kang karapatan sa kanila." Sigaw naman ni Maureen. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang galit. "Pinirmahan ko na ang divorce papers, 5 taon na ang nakakalipas." Inabot naman ni Jace ang braso ni Maureen. Marahan ngunit matatag. Sapat para mapilit ito na tumitig sa kanyang mga mata na nag-aapoy sa matinding emosyon. "Pinaalalahanan na kita sa construction site, Maureen, at uulitin ko ngayon." Giit naman ni Jace. Ang kanyang mukha ay tuluyang lumapit sa mukha ng asawa. "Hindi ko ipinasa ang mga papeles na iyon sa korte. Pinunit ko ang mga duplicate nito. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, hindi pa aprobado ang divorce natin. You are still my wife, and those are my twins." Napatigil naman si Maureen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Kasal pa rin siya. Nanatili siyang nakatali sa lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamatinding dusa. Liam at Liana. Pagpapatuloy ni Jace sa kanyang tingin, ay lumipat sa bintana ng van kung saan nakadikit ang mukha ng kanyang kambal. Ang kanyang boses ay bahagyang naging paos. "Dugo ko ang dumadaloy sa kanila. At gagawin ko ang lahat. Gagamitin ko ang buong kapangyarihan ng Kapitolyo at ang yaman ng aking pamilya para bawiin kayo. Hindi na kita hahayaang bumalik sa dilim, Maureen. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko ng walang ama." Binitawan ni Jace ang braso ni Maureen. Ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling nakasakal sa paligid ng babae. Tumingin siya kay Lucas na kararating lang. "Alisin ang mga barikada. Hayaan silang umuwi sa penthouse." Utos naman ni Jace sa kanyang aide bago muling humarap kay Maureen. "Umuwi kayo ng ligtas, Mrs. Monte Carlo. Magpahinga kayo ng kambal. Dahil sa susunod na magkita tayo, sa korte man o sa mansyon, sisiguraduhin kong magkakasama na tayo sa ilalim ng iisang bubong." Tinalikuran siya ni Jace at naglakad patungo sa kanyang sariling sasakyan. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan ng isang pinuno na handang pumasok sa pinakamalaking digmaan sa kanyang buhay. Ang digmaan para sa kanyang pamilya.
Naiwan si Maureen na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang braso, kung saan dumapo ang mga daliri ni Jace kanina. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa takot, galit at sa isang hindi maipaliwanag na kaba na matagal na niyang ibinaon. Tumingin siya sa kanyang kambal na ligtas sa loob ng sasakyan. Alam ni Maureen na ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi na magiging isang simpleng business trip. Ang gobernador na dating nagwawalang bahala sa kanya ay gising na at handa itong sunugin ang buong mundo para lang mabawi sila.